Hi, we are Peace from the South, and we support River Rocker on your blog, and support our band page and our music. And that's Hello guys, this is Kian from the Reaper Rocker. Welcome sa Tales from the Underground. Ngayon kasama natin ang Fist from the South at i-interviewin natin sila. So happy anniversary guys. So ayun. So alamin natin ang tungkol sa kanilang banda. So if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Tara! Fist from the South is a hardcore beatdown band from Metro Manila, Philippines. The band is active in the underground scene and different gigs across the metro. Their musical prowess gathered cult following fans and gained their reputation in the scene. Currently, they have celebrated their first year anniversary. Let's know them more. Ayun, so kasama natin ngayon ang Fist from the South at hindi na ako nagpakita dahil ako yung nagvi-video. So magpakilala muna ang bawat miyembro. Yell Box. Jobs, drums. Rom at guitars. Si Jan pala, umuwi na maaga eh. Shoutout na lang kay Jan. Yun, sayang hindi natin nakasama si Jan pero hopefully makasama natin sa mga iba pang mga videos. So, simulan na natin tong interview at naghanda ako ng mga ilang question. So actually, yung mga kabanda namin talaga is puro mga taga-South. Cavite, Batangas, Laguna. Then, puro sila mga kupal. E di, anong nangyari? Isa lang natira dun sa South. Actually, dalawa kami natira sa South. Kasi ako sa Batangas ako eh. Pero, yung isa, medyo tagilid na sa trabaho and then sa buhay pamilya. Yun, nag-let go na siya. Fuck government pero may government ID kami. Ano ba? Paano? Hindi ko rin naman sasabihin ko eh. Question daw eh, question. Pero di rin alam sasabihin. Very good talaga, literal. Sabihin ko muna yung genre namin. Hardcore beatdown. Influence namin is Naklus, Kublai Khan, Burials, Tsunami. Mga nasa underground hardcore na iniidolo namin. Kumbaga, hindi namin sila ma-perfect na makuha. At least kumukuha kami ng pang-original na idea para mas makuha namin yung pinaka roots ng tugtugan namin. Ganon. Kumbaga, parang kahit may iniidolo kami, may pinagagayahan kami, gumagawa kami ng sarili namin tunog para mas makilala yung banda namin at para mas ma-inspired sila na ay putang ina, to Fist from the South. Gago sila eh. Tangina nila eh. Maangas pala, yung tanganan, dalang tumbler na ito, puro gin eh. Pag sinabing Fist from the South, hardcore na may gin. At ambag kayo sa amin, puta, wala na akong pera eh. Sulit na, gin talaga. Ano yan, gin bulag. Tama. Oy, tama. Palag-palag na. Naayos namin yung oras namin every weekend kasi may mga trabaho kami, may mga business kami, may mga kanya-kanyang personal life kami. Kung kailan namin ma-arrange yung oras namin na libre kami, weekend or weekdays, makakapag-practice kami, makakagawa kami ng mga bagong kanta. Na-arrange namin ng maayos para makapag-practice kami kung kahit ipasok yung kasamahan namin. Siya, ito or ako or yung isang kasamahan namin. Kung may pasok man, mag-a-adjust kami para makapag-practice kami. Lalo na pag may mga upcoming gigs or may mga ginagawa kami mga nilulutong kanta, mga ganun.
Utang na, nag-gig tayo yung hindi nag-practice, tapos biglang tumugtog. Tangina, kami lang yung bandang ganun. Dalawang linggong walang practice, putang ina, kaya namin tumugtog. Tangina, challenge. Tangina, hamulin nyo kami. Isang taong walang practice, makakatugtog kami. Yun lang, kaya naming makapag-manage ng oras para makapag-practice kami kasi hindi lang naman umiikot yung banda sa amin. Siyempre may mga kanya-kanyang buhay din kami, mga personal life din kami, may mga kanya-kanyang problema. Nagagawa namin ng paraan para sama-sama kami makapag-practice, makapag-jam, makagawa ng mga bagong kanta. Iikot namin yung circle namin sa ganung bagay. Pero syempre, di mawawala ang gym. Siyempre, kailangan ng gin para, di ba, maging active ang utak pag sa pagtugtog. Pampalakas yan eh. Yes. Pero never say die. Oo nga, no, dapat may sponsor na eh. Pero ito, May isa pa akong banda na pangalan is Edge na metalcore hardcore, kasamahan ko siya ron. Tapos Gout. Rome. Bro. Pangalan niya Jerome Baguio. Gitarista namin siya sa Edge. Tapos may isa pa akong banda na session ko. Hindi ko mo napapangalanan pero nasa underground hardcore siya. So, good, band of glowing grace. Meron ako session na banda na hardcore scene. Tapos, the rest is from the south. Tapos, banda namin Edge. Tapos, may kumukuhang banda dito kay Yel, pero hindi pa naman nalulog. Yun. Siyempre, may gin pa rin. siyempre, kailangan natin ng gin. Pampalakas yan eh. So, gin for life. Eto, pero to, since sinabi mo nga yan, follow-up question doon. Actually, nangyari yan netong November 12 last year. Anong nangyari doon kasi talagang wala kaming na kami, kumbaga naka-line up na kami. Okay na. Drummer, gitarista, okay na lahat, all set na. Tapos biglang nag-back out si drummer, back out si gitarista. Actually, 4 days preparation lang 'yung nangyari sa amin, kaya biglaan. Pero at the end, ay raos pa rin namin. Wala pang 1 week 'yun. Kasi si Rom nga, 'di ba, after ng birthday ng misis ko kasi noong time na 'yon. So, anong nangyari? Biglaan talaga, literal na. Puta na, tugtog tayo. Tugtog tayo. Ginto yung lineup. Tapos puta na ako, ang problema ko pa, utak ko. Minsan naiiwanan ko sa bahay, ganyan. Tapos pag nakainom ako, okay naman. Pero minsan nakaiwanan ko pa rin sa bahay, nakalimutan ko pa rin dalhin. Malapit na namin tanggalin tayo kasi lilipat tayo ng bansa eh. Okay yan. Tolls, ang usapan, 4 days. Putang ina. Paano? Akala ko 4 years. Kasi ngayon natanggal na namin. Pangino naman. Ako kabanda nyo ah. Ba't parang tinataboy nyo na ba ako? Di naman ako nagpapakita ng puwet kapag kumakanta o ganon. Sabla yun. So yun, doon kami nabigla noong November 12. Actually, lahat all set na, tapos lahat prepared na. Itong drummer namin, almost 3 months to 4 months ko siyang niligawan para mapa-oo na pumalo sa amin. Pero ang tagal bago niya mapa-oo. Napa-oo ko siya kasi gawa ng birthday ko. Kasi talagang quit na talaga ako. Living the life na ako. Trabaho na lang, pamilya, tapos syempre, umiyot, ganun. Ayoko na talaga magbanda, pero dahil tropa ko to, syempre, passion ko pagda-drums, so, taka na, laban to. Practice ako ng 2 weeks, tapos pinihim ko siya, game na. Yun na. So yun, dun na buo yung mga unang journey namin sa banda. Tapos
Bumili ako ng gin. Anong juice mo nun? Putang ina yun, dalantan. Guyabano. Yung galing dun sa ano, sa pinamibigay dun sa MRT, MX3 ata, yung putang inang yun. Pero thank you sa MX3. Nabuhay yung tumbler namin na dapat pang tinong asawa ko. Yan. Malupit na combo yan ha, MX3 tapos gin. Solid. Hindi, ako na lang sasagot. Kasi, actually, ngayon, wala pa kaming plano eh. Gusto lang namin makita yung pagpakilala, 1 year pa lang banda namin, may pakita yung passion, di ba? May pakita yung talent namin. Pero next year, ito lang masasabi ko, malaking pagbabago ang mangyayari sa FTS. FFTS, disband na kami. Joke lang. May malaking pagbabago FFTS next year. Mag-i-improve kami, yun lang. Magiging pa rin. Pero may gin pa rin. Taka na, magnanatpes kami. But actually, yung EP namin, ayaw namin mag-record ng by single. Ang gusto namin sana, parang isang buuan na, then sabay isang release. So, yun na yung pang ano namin, kumbaga para, o sakali, alam mo, may invite man kami, in the near future, may invite man kami sa ganitong lugar, o sa malalayong lugar. Meron kami, kumbaga, parang pambala kami na, ito yung ano namin, ito yung track namin, ito kami, ito yung mismong buong FFTS. So, yun, at tangina. Yan, so, pasensya na kayo, ganito lang talaga kami. Actually, ang gusto lang, ang tutugtugan, pangarap namin is mag-disband. yan, joke lang. So, gusto namin, tuloy lang namin passion namin, makapagpasaya, makapagkikahit ng mga new generation na magbanda rin or gusto nila mag-hardcore. So, let's keep it up and fuck it up. Solid. At least tuloy nyo lang yung passion nyo. Talagang mag-grow kayo as a band. Ako muna. Shoutout ko lang si Ate Seiya ng Dead Red Production, si Patrick ng Dead Red Production. So, ang Redeemed by the Blood, so napaka-solid ng mga kuya niyan. At syempre di mawawala August Mayhem, Remnants. Yan yung mga kuya namin na lagi kami sinusuportahan, hindi kami pinababayaan. Kaya kami nakarating ng 1 year dahil sa kanila. Then, Alteration, di mawawala yan. Napaka-solid yan. Sila Kuya Kais, Jams. Tas Jams ang puta. Sino yun? Bobo. Napaka-solid nila. Actually, dati, ako lang yung isa sa mga nakikijam lang. Then, pag tumutugin sa nakikijam lang, nakikiago ng mic. So, putang na 4 days lang ako. Wala pang passport, wala pang visa. Putang, napalayas ka agad. Very good talaga. So, yun. Sila yung mga iniidol namin banda, Murder Club. Shoutout na rin kila Kuya Coco. Adayang Manifesto, napaka-solid nyo. At sa mga tropa namin banda na hanggang ngayon sinusuportahan kami. Syempre, yung mga kasama namin dito, Paul I Rise, napaka-solid yan. Sila Kuya Aris, sila Kyle, napaka-solid nila. Lagi nila kaming ina-up para mag-grow pa kami. And Signal and Sirens, Metro Comeback, syempre yun, yung Dissonance. So, kila Jai, kila sige, pasa ko na, nagtatampo na eh. Baka mamaya. Hindi na, okay lang. Last gig mo naman na eh. Last gig mo naman na. Bibigyan namin. Pag last gig mo, mag-e-endo ka na eh. Wala ka lang endo. Hindi ka na eh. Putang ina, iba naman yung Indo sa Endo. Bobo. Sorry. So, ganito lang kami magmahalan. So ako na nagmamahal sa kanila, tangina nila. So yun, shoutout lang sa mga sa mga bandang nabanggit niya. Putang na, inubos na wala na akong babanggitan eh. Ang ina sa kanya na eh. So yun lang, yung mga kuya namin sa Unite Hardcore. Mga iniidolong banda namin, Dissonance, Metro Comeback, Alterations,
Tangina, mainland crew, off the chain, work, tangina, mga idol natin. Oh, suntukan yung mga yun. Bad weight. Yung mga kuya namin, mga hardcore. Plus na yung mga nabanggit niya, mga kuya namin nakasama namin. Shoutout din sa asawa ko nando doon. Wala ka tayo kasal, girlfriend lang pala. Malapit lang ka. Hindi, wala kaming plano eh. Ipon pa kami. Salita pa talaga. Raulo. Madamay na naman yung ano ko, yung karamdaman ko. Nare-reveal eh. Hindi, salamat, papasalamat. Number one yan kasi salamat sa May isa pa. Yung mga kids na Beatdown 626, tanga na mga solid beatdown na mga nag-hardcore yan. Solid yan, mga tropang Beatdown 626. The best. So yun nga, salamat din sa mga banda na narito ngayong gabi na sumuporta rin, hindi napagod na magbigay ng enough power para ipagpatuloy pa namin kung yung maganda. Yun yung yun yung mahalaga. Power? Hindi, yun nga, tapos ulit sa mga puyas, yan, gaya ng nabanggit nila ng mga banda, hindi pwede mawala yan. Shoutout kay Kuya Justin. Bagay na. Okay Justin, let's go, gin na tayo, tapos lunok-lunok lang, wala muna tayong chaser. Yes, hindi na tayo. Yun lang, so yun lang. Shoutout yun na rin yung sa mga tropa sumusuporta sa amin sa Mindoro. Kay Philip, kay Jude, na mahilig mag-tropa time. Alam na. So yun, okay na. Let's check out the mosh spots that we could visit for the following days. Hello everyone, this is Kian from the Reaper Rocker. I'm inviting every one of you to attend the Rock for a Cause na magaganap sa Ruins Bar, Marikina this December 8. This is a benefit gig concert para sa family ni Bea na vocalist ng Mesias. At magpe-perform ang mga iba't ibang magagaling na banda tulad ng Mesias, Astro Boy, Pahina, Nosgot at iba't iba pang mga banda. Tickets only cost 100 pesos. So, ano pa ang hinihintay nyo? Nakapag-gig ka na, nakatulong ka pa. So, magkita-kita tayo sa December 8 at mamimigay din ako ng Reaper Rocker stickers. Rock on, Pilipinas! Okay, so solid ang interview natin ngayon at thank you ulit Fist from the South sa pag-unlock ng interview. Napaka-solid at talaga natawa rin ako sa mga kalokohan nyo. So, marami pa, abangan natin yan soon. So yun, pakisuportahan nyo yung social media accounts nila at ayun, happy anniversary pala ulit sa inyo. Sana tumagal pa ang banda nyo. Last day na. So, suporta natin sila at suporta natin lahat ng mga nasa underground scene. So, makita-kita tayo sa susunod na episodes ng Tales from the Underground. This is Kian, signing off. Rock on, Pilipinas!